Ang musunod nga programa, eksklusibong iya lamang sa nagdala sa maong tulumanon. Ang mga balita, isyo, opinyon o komentaryo iya lamang sa magsisibya o dili refleksyon o baruganan sa management ng maong sibihanan. Ilabi na gawalay kalambigitan ang SOAR Telemedia Network. Ang tanang sulod, unod ng maong programa, protektado sa copyright by Kakampi Multimedia Agency 2015. Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga nagunang tudling sa katikaran karon. His nagikan sa nasod Malaysia, miabot na sa Caraga Region. NBI nang hunaw sa paglambigit kanila sa pagdagit sa mga utasa. 19 katao nakasuhan subay sa pagpatay kang Mayor Dario Utasa o ang anak nini. Comelec nagdungag og 1 billion pesos isip election fund. 69 ka mga hostages sa ISIS dito sa nasod Iraq naluwas pinaagi sa mga US Army. Obama nagmando sa Pakistan likayan ang paghimo og nuclear tension. Charmaine Buencamino napili isip nominado sa Best Actress sa Asia Pacific Screen Awards. Bachman mubisita sa Dubai karong umaabot nga Nobyembre. Kiniuguban pa mga detalye musunod sa pagbalik sa katikaran karon. Boboto ka ba sa 2016 elections? Oo naman. Oo. Siyempre. Of course. Lagi naman lang bumoboto eh. May biometrics ka na ba? Ano yun? Hindi ko alam yun eh. Meron yata eh. I have no idea. Nakaboto na ako dati. Kailangan pa ba yun? Para makaboto, hindi lang dapat rehistrado. Dapat, ikaw ay may biometrics data. Dahil kung wala kang biometrics, o yung picture, fingerprint at signature sa iyong registration record, ikaw ay mati-deactivate at hindi makakaboto sa 2016 election. Sayang naman kung hindi ka makakaboto. Kaya para makaboto, dapat biometrics data mo ay kumpleto. Tandaan, no bio, no boto sa 2016. Hanggang October 31, 2015 na lang ang registration. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng election officer sa inyong lugar o mag-log on sa www.comelec.gov.ph. Usa ka pahinumdum gikan sa Commission on Elections, Kakampi Multimedia Agency, News Radio 97.5, Kakampi TV 37. Inabagan ni Atty. Flor Hirami Sardido o June Blanco. Iboto ang sakto! Kaibigan, kailangan mo ba'y cash para sa iyong negosyo o pambili ng sasakyan? Hanap mo ba'y mas simpleng proseso at may magaling na serbisyo? Ipinakikilala Radio Wealth Finance Company o RFC. Sa RFC, nakasisiguradong napakadali ng proseso at napakabilis ng approval. Isang araw lang, malalaman na kung approve ang loan mo. Kaya ano pang hinihintay mo? Punta na sa pinakamalapit na RFC sa iyong lugar. Radio Wealth Finance Company o RFC. Bilis-release na proseso at tamis-ngiting serbisyo para sa cash na kailangan mo. Kailangan
Kailangan mo ng loan kakamping? Ready World Finance Corporation. Tawag na or text sa Smart 0998-998-8080. Sa Globe 0917-679-8080. Basta Loan. Ready World Finance Corporation. Muna nga hapon, Davao del Sur, Davao Occidental, Mindanao, Pilipinas, kalibutan. Din mabot ang atong pagsibya karong hapon na. Nanukad gikan sa News Center sa K37 News. Niya na ang mga nagbagabagang detalye sa katikaran karon. Kuyog ang mga kakampi reporters. Sa balitang lokal, nagtapok kaganiha ang 19 ka mga kapitanes dina sa may Padada, Davao del Sur, uban si Congresswoman Didi Cagas o ang Team Arangkada sa nahisgutang lungsod. Dunay eksklusibong katikaran si kakamping June Blanco. Nagtimaan kini nga ang Arangkada Padada sa uban sa grupo sa Hugpong sa katawhan sa Davao del Sur ni Governor Dodo Cagas o ni Congressman Didi Cagas. Niya karon din sa may Quirino District sa Padada nakahiusa kining tanan, no? Gani nakiksandurot ang atong mga katawhan diri niya ubay-ubay kini, ha? Ubay-ubay nga mga mitambong o timaan kini nga nahinangop gayod ang katawhan din niya sa Padada sa serbisyo o pagdumala sa mga Cagas sa pagpanguna ni Governor Dodo Cagas o ni Congresswoman Didi Cagas. So kami nalipay kayo nga ang atong katawhan din niya sa Padada huwag yun milubad sa ilahang prinsipyo baruganan o ni uban sa Arangkada din niya sa Padada, Arangkada team sa itong mga local candidates o kimasab nakighugpong sa pamilyang Cagas din niya sa lungsod sa Padada o sa probinsya sa Davao del Sur. Samtang nagbilin sa usa ka mensahe si kakamping June Blanco, si June Blanco magpapili pagka board member sa segundo distrito sa probinsya sa Davao del Sur ug duna siya importanteng mga mensahe ngadto sa katawhan sa taga Padada, Davao del Sur uban si Congresswoman Didi Cagas ug ang 19 ka mga kapitanes ug ang Team Arangkada dinha sa may lungsod sa Padada. Ang eksklusibong mensahe ni kakamping June Blanco. No. Pagtahod na to sa tuwang Congresswoman Didi Cagas sa usab sa tuang pag-iitang amahan sa probinsya Governor Dodo Cagas o sa amo ang mga kaubanan, no, sa Vice Governor na to para sa paninungdong Vice Governor John Tracy Cagas. Manya ato mga board members, una-una ko ang inyong pinangga din sa Padada si Atty. Mokong Sanchez. No? Yung sab ni board member Guy Jalon na po din no? Inubanan sabta sa ako ang pong kauban board member si kanhi mayor sa Kiblawan, board member Marivic Diamante, no? O si Atty. Merlin Bilyo. So 5 ang ato ang board members din kauban sa Pugpong. Unya ayaw kalimot June Blanco po, no? Kasi malimtan ko ninyo. Anyway, short message niya ko sa ngalan sa to ang maabot sa mayor din niya si Atty. Mayor de los Santos
si Vice Alex, ako si Vice, si Vice, iya mga konsihales, nindot kay plastada kay kasagaran mga kapitanes sa kaniya mga barangays padada, well represented ang padada, nindot kay yung team up din eh. No? Siguro, ato na lang ipadayag ang ato nga mainiton kayo nga pagmahal, pagsuporta o paghandom sa presensya ni Governor Dodo Cagas. Sa kipakita ninyo karon samtang nangaon murag ibayaw nga mong kasing-kasing magtanaw nga nakahugpong kayo kita, dili lang panahon sa eleksyon, panahon sa mga pagsulay, panahon usab sa mga pagpalingkamot, sa pagpalambo sa itong tagsa-tagsa ka mga lugar o lungsod. Unya nakita nako ang inyohang pagpaabot sa pagbalik kunya ni Governor Dodo Cagas. Sa istorya mi ni Governor Dodo kagahapon, siya nag-ingon nga every time kuno nga maka-uban ni sa tapok, subli gyud kuno niya nga ipaabot kaninyo nga kung gimingaw mo niya, mas gilabaw ng gimingaw gyud siya ninyo. Palagpakan na to at umabot Governor Dodo Cagas. Unya ningon si Gov Dodo nga nining panahon sa iyang pagsulay, nakita niya kung unsa kalig-on ang iyang kapikas sa kinabuhi nga si Congresswoman Didi Cagas. Mo na perminti na ginaliman kang kong, you have to be strong, ma'am. Tungod kay dili lang si Gov Dodo ang nagsalig nimo, kundi ang katawhan sa Davao del Sur, si Congresswoman Didi Cagas lang yun ang ato nang isaligan karon. Palagpakan na to, Congresswoman Didi Cagas. Pero matod ni Congresswoman ang naghatag ni kalig-on og kusog og inspirasyon, dili lamang ang iyahang kapikas sa kinabuhi nga si Gobernador, labaw na gyud ang katawan sama sa inyong ipakita karon dinhi niya sa lungsod sa Padada. Palakpakan na to ato mga kaugalingon. Nagkaroon kay niagi man tayong mga paglutos, mga pagsulay, mga pag-BI-BI, mga pagbugal-bugal, daw gihimo ng martial law Davao del Sur nga kung sila gani makapabor ang balaod ilahang gamiton, pero kung sila makasupak sa balaod dili mo dulot. Tiyaw mo na klaro kayo sila nakapatay, pero daghanan nakakita nga sila na musil, pero wag yun nakatilaw bisag sa kaadlaw sa prisuhan ang tinuod nga kriminal. Kini tumutumo lang ang pasangil kang Gobernador Dodo Cagas, apel po si Mayor Coach Fernandez sa Matanao, karon hapit na magtuig si Gobernador Dodo Cagas, luoy kayo naagihapon sa BGMP. Usa ka nagong pagdagmal sa katawhanong katungod og sa atong balaod. Dihapon sa radyo, kung ilahang announcer bakakon, magsigbalik-balik, malipay sila. Pero musulti ganit nagtinuod, labi na ang ilang korupsyon, labi na ang ilang pagpanglon karon 1 billion pesos. Ang nagkagitnay nato nga provincial hospital, ganiha bago lang, may nagpatabang na mo kay na 8 anyos nga bata. Maunalangan kung abot din pag-abot sa provincial hospital, wag yung doktor. So di na unta na hospital ang tawag. Ang hospital gani nga walay doktor, usabon ang pangalan, himuon na to ng punerarya. Kaya mo ato mag-hospital kaya magpatambal o walay doktor, walay mutambal, patay ang pasyente. Karon kumubat-bataan na sa radyo, ang ilang ibalos, ipasirado ang sibyahanan. Sa pagkakaroon, nakatubang ko hapit 300 kakaso nga libel, gikan kang Arsenio Buenatasa, nga naghandoy na po mahimong gobernador. Mutsang klaseng tao ni. Tungod kay isgutan ako, nga pangita mo mayor nga niagi sa Digos, hangtod di kasamtangan, nga nahimong mayor o niya pagkahuman ang iyang balay na ay swimming pool. Ang pader, taas pa sa lubi. Wa man talaga yung nangawag sa Buenatasa nga masuko man siya. So, giputos na niya o kaso, wa pa sila matagbaw, gipasiradaan ang atong sibihanan. Mo na di na mo kadungog og News Radio. Wala na programa na to nga musulti tinuod sa radyo. Kaya ang gusto nila, ang ilahan ng bakak mo ay permente ninyong paminahon.
padayon mo kay Malaka, sama sa permite ipainongdong ni Congresswoman Didi Cagas, dunay Ginoo. Amen? Dunay Ginoo. Nga mosilot sa mga naghimog dautan o bubayaw sa mga naghimog matarong. Bosa, pugpungon na to ang atong kusog, atong pwersa, karong umaabot ng eleksyon. Sa Hugpong Davao del Sur, sa grupo ni Congresswoman o Governor Dodo Cagas, labaw sa tanan, dibipod sa ato ang arangkada padada. Palakpakan na ito ng mga leon, kay busog naman ta. Dahil salamat, may muto ka na ito, dalay ko ng Diyos. Jun Blanco ha, board member, salamat kayo. Samtang sa Hagonoy, Davao del Sur, gipasakaan na og kaso ang usa ka lalaki nga nasapon nga nagdaladalag walay dokumento nga armas. Napasakaan na og kasong illegal possession of firearms sa Hagonoy PNP ang usa ka lalaki nga nasikop sa usa ka barangay tanod sa barangay La Union, Hagonoy, Davao del Sur. Kung kahinumduman nga nasapon sa magsuong Gagit, Pulos, Barangay Tanod ang usa ka J. Lakisan, anuya 20 anyos, liburer, dunay kaipon ug mulupyo sa barangay Mahayahay, Matanaw, Davao del Sur. Si Lakisan nadiskitahang dunay daladalang armas nga usa ka revolver ug dunay tulo ka mga buhing bala. Sa dihang gipangitaan og dokumento sa nasoy nga tanod, wala kini gipakitang papeles sa armas, busa gilayon kining gidakop o giendorso ngadto sa kapulisan sa Hagonoy. Kaganiang buntag, formal na ang gisangat ang kasong paglapas sa Republic Act 10591 kung paghupot og walay dokumentong armas ang suspetsado ug duna kini multa nga 200,000 pesos alang sa iyang temporaryong kagawasan. Musunod sa pagbalik sa katikaran karon, haze nga gikan sa nasod Indonesia, ana-ana kuno sa Caraga Region. Mga detalye musunod sa pagbalik sa inyong programa Katikaran Karon. Beautiful girl, wherever you are, I knew when I saw you, you had opened the door. I knew that I would again. Biofresh Glutathione Soap. Mas effective, kutis baby ka, kutis fresh all day. The most effective nga pampaputi o pampahamis. Ang Biofresh Glutathione Soap. Skin like a baby, kutis fresh all day. Biofresh Glutathione Soap. Skin like a baby, kutis fresh all day. Ang Biofresh ay bahagi ng Kakampi Products. Be an exclusive distributor now of Kakampi Products. Kumita at libreng advertisement pa. Tawag na sa 0927-234-8151. Ang mga Kakampi Products ay mabibili sa mga sumusunod. Boboto ka ba sa 2016 elections? Oo naman. Oo. Siyempre. Of course. Lagi mo lang bumoboto eh. May biometrics ka na ba? Ano yun? Hindi ko alam yun eh. Meron yata eh. I have no idea. Nakaboto na ako dati. Kailangan pa ba yun? Para makaboto, hindi lang dapat rehistrado. Dapat, ikaw ay may biometrics data. Dahil kung wala kang biometrics, o yung picture, fingerprint at signature sa iyong registration record, ikaw ay mati-deactivate at hindi makakaboto sa 2016 election. Sayang naman kung hindi ka makakaboto. Kaya para makaboto, dapat biometrics data mo ay kumpleto. Tandaan, no bio, no boto sa 2016.
Hanggang October 31, 2015 na lang ang registration. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng election officer sa inyong lugar o mag-log on sa www.comelec.gov.ph. Usa ka pahinumdom gikan sa Commission on Elections, Kakampi Multimedia Agency, News Radio 97.5, Kakampi TV 37, inabagan ni Atty. Flor Hirami Sardido o June Blanco. Iboto ang sakto! Mga higala, magkinahanglan ba kamo ni ining mga musunod? Traveling rice mill, freezer, corn chiller, coffee pulper, mobile corn mill, kuliglig, bao-bao ug uban pa. DP Fabrication and Machineries ang agtuwa. Sila nahimutang sa San Miguel Road, Barangay San Jose, Digos City. 50 metros lamang ang gilayon gikan sa highway. Sila matawagan nining musunod ng mga numeros sa landline number 272-1250, smart number 0999-931-1966 o sa globe number 0917-3285-249. Pwede usap sila malike sa ilang Facebook page, facebook.com/dparismachine. Aduna usap sila sa namungatan sa kilometer 71 Matanao, Davao del Sur. DP Fabrication and Machineries. Gipanagyan ni Mr. and Mrs. Demetrio C. Perez. Mga kakampi, nindot ba og bagong motorsiklo ang imong gipangita? Adto na karon dayon sa Gilmark Corporation. Gilmark Corporation, makasiguro ka sa ilang mga branded ug barato nga mga motorsiklo. Busa ayaw na pangita sa uban. Diretso na sa Gilmark Corporation kakampi. Kay apply karon, CI dayon. Tara na mga kakampi, basta motorsiklo ang problema. Sa Gilmark Corporation na ta. Gilmark Corporation, matawagan sa telepono 272-2115 o text sa cellphone number 0916-9384-365. Gilmark Corporation. Ang mahimutang tabad lamang sa Dole Office sa may Barangay San Jose, Rizal Avenue, ning Siyudad San Igos. Mga kakampi, barato o di kalidad ba nga mga motorsiklo ang imong gipangita? Apply na sa Gilmark Corporation. Ang Gilmark nagabaligya exclusive sa Suzuki products. Apply karon, CI dayon, busa apply na. Nagpungasig gihapon ang mga balita sa katikaran karon sa Caraga Region. Nakasinati na og haze nga gikan sa nasod Indonesia ug Malaysia. Gikumpirma karon atay sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kon pag-asa nga nakasinati na usab og haze nga gikan sa Indonesia ang rehiyon sa Caraga nga nagsugod pa ni adtong pitsa 17 ning bulana. Sigon ni binatay, monsoon wind ang mihuyop sa direksyon northeast gikan sa Indonesia nga maoy nagdala sa smog dinhi o didto sa may Caraga region ug uban pang bahin sa Mindanao. Nasayrang misamot ang haze nga mugna sa forest fire sa Indonesia human miigo sa Pilipinas ang bagyong Lando nga dunay international name nga kupo. Bisan matod pa og dunay nakansela nga mga flights sa eroplano sa Cagayan de Oro City tungod sa haze apan dili angay kabalak-an kini sa mga Karaganon tungod kay dili kaayo baga ang nasampit nga aso. Dili sab nga o dili lang mao ang Cagayan de Oro City nakasinati sa pag-cancel sa flight, lakip na usab ang General Santos City o pipila ka mga landingan airport dinhi sa rehiyon.
Sugyot na lang niini nga kinahanglang magbinantayon ilabi na ang mga nakamotorsiklo nga kinahang dili magpakusog sa dagan o gamiton kanunay ang suga. Samtang nagpahimanglo ang mga local health officials ngadto sa mga residente nga mohimo og mga precautionary action ay labi na niadtong dunay mga respiratory problems tungod kay ang haze nagdala og ozone og uban pang mga gas particles nga maka-irritate sa ilong, tutunlan, airways, panit og atong mga mata. Kung kahinumduman nga dunay record sa General Santos City nga nagkasakit og respiratory disorder. Samtang NBI nga nanghunaw sa pagkalambigit kanila sa pagdagit sa mga utaza. Di panghimakak ni Attorney Celso Ginca, ang Regional Director sa National Bureau of Investigation kung NBI, kabahin sa gihimong takuban sa mga responsable sa pagkidnap patay kay Loreto Agusan del Sur sa anak ni ini nga si Daryl nga mga miyembro kini sa NBI. Sa pakighinabi ngadto sa opisyal, gibutyag nga wala sila operasyon nga gihimo kabahin sa pagsikop sa mayor sa may barangay Baan, Butuan City. Ugaling magpahigayon sila niini aduna sila'y pakigkoordinasyon sa kapulisahan ingon man sa mga barangay officials. Gibutyag sa barangay official nga wala sila'y kasayuran nganong gihimong rason ng NBI aron sikopon ang mayor og patyon kini nga gidamay pa ang anak niini. Ugaling mosulod og balay doon na sila gihuptang search warrant o permado kini sa usa ka judge. Gani sa nahitabo ilang nasayran nga pugsanong gikuha ang mayor butang nga sukwahi sa ilang pagpahigayon og operasyon. Samtang 19 na katao ang gikasuhan subay sa pagpatay kang Loreto Agusan del Sur Mayor Dario Otasa og sa anak nini. Niabot na sa 19 ka mga individual ang napasakan og kasong kidnapping ug murder ngadto sa korte human ang pagdagit og brutal nga pagpatay nila Loreto Agusan del Sur Mayor Dario Otasa. Sigo ni Police Superintendent Marter Gamboa, Information Officer sa Police Regional Office kon PRO 13 sa maong ihap napulo ang padayon panilang ginaila og apil usab sa nakasuhan ang leader sa mga operasyon nga si Rene Tindugan nga miyembro sa CPP-NPA Guerrilla Front 34 ug ang tag-iya sa gisakyan nilang Starex van. Base usab sa ilang pakigsusing ngadto sa mga saksi, kadaghanan sa mga suspetsado mga residente raw usab sa lungsod sa Loreto. Naklaro ang naong sa mga suspek tungod kay gipang-uting kay panila ang mga butang suod sa Pinoy-anan sa mayor sa barangay Baan, Riverside, Siyudad sa Butuan. Samtang Comelec modungag kuno og 1 billion pesos na budget alang sa eleksyon karong 2016. Nagpatabang karon ang Commission on Election kung Comelec sa Kongreso para kinahanglan ang 1 billion pesos na maipasa aron nga gamiton kini sa 2016 election. Sumala pa kang Comelec Chairman Andres Bautista, gamiton ang naturang kwarta sa pagpalit og mga kinahanglanon sa transmission sa mga gamit sa pagboto. Kay baluan sab nga moabot ngadto sa 500 million pesos ang kantidad sa mga kinahanglan para i-transmit ang mga boto gikan sa porsyento padung ngadto sa tabulation center. Migawas sab nga sunod na lamang sa fuel body ang mga buhatono ni atong 2013 election busa wala natugma ang mga panginahanglanon karon. Depensa sa Comelec o pagpasabot sa Comelec head nga gamiton ang satellite nga nagkinahanglan og
dugang 1 billion pesos nga pondo aron nga makita nila ang solusyon sa mas nindot og dali nga ug makuha ang 76% nga transmission rate ni adtong 2013 election. Kahinumduman nga nahimong manual encoding ang proseso ni adto sa ubang mga porsyento tungod sa kakulangon sa pasilidad sa COMELEC. Sa pagbalik sa katikaran karon, 69 ka mga hostages naluwas didto sa nasod Iran pinaagi sa mga US Army. Mga detalye musunod sa pagbalik sa katikaran karon. Boboto ka ba sa 2016 elections? Oo naman. Siyempre. Of course. Lagi naman lang bumoboto eh. May biometrics ka na ba? Ano yun? Hindi ko alam yun eh. Meron yata eh. I have no idea. Nakaboto na ako dati. Kailangan pa ba yun? Para makaboto, hindi lang dapat rehistrado. Dapat, ikaw ay may biometrics data. Dahil kung wala kang biometrics, o yung picture, fingerprint at signature sa iyong registration record, ikaw ay mati-deactivate at hindi makakaboto sa 2016 election. Sayang naman kung hindi ka makakaboto. Kaya para makaboto, dapat biometrics data mo ay kumpleto. Tandaan, no bio, no boto sa 2016. Hanggang October 31, 2015 na lang ang registration. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng election officer sa inyong lugar o mag-log on sa www.comelec.gov.ph. Usa ka pahinumdum gikan sa Commission on Elections, Kakampi Multimedia Agency, News Radio 97.5, Kakampi TV 37. Inabagan ni Atty. Flor Hirami Sardido o June Blanco. Iboto ang sakto! Mga kakampi, nangita ba kamo og motor parts? At lang ang Triple D Motor Parts and Services. Mapalit ang tanang klase sa piyesa siklo, sama sa ligid, yantas, sprocket sets, shock, body cover, piston ring, bearings, oils, o mga genuine pa yun ang tanang piyesa sa motor nga available kanila. Doon na po yung mga accessories o daghan pang-uban. Muayaw po sila sa bisan unsang daot o klase sa motorsiklo. Dula lang ang mga eksperto o gwapo nga mga mekaniko nga sila si Marvin, Payat, Ilong o Mark. Tapos kamong abi-abihon sa mga maanyag nga mga tendera. Samtang nagpaayo kamo sa inyong mga motor, pwede usap kamong magpagupit sa Dance Barbershop. Dance Barbershop, limpyo, hamugaway, kay fully air-condition kini. Ang Triple D Motor Parts and Services o Dance Barbershop, ipanagiyahan sa mga buutan o maabi-abihon nga mga tagiya na sila si Madam Bernadette o Dennis Magtuba. Triple D Motor Parts and Services o Dance Barbershop, ananahimutang sa Door 2 and 3, De La Peña Building, Magsaysay Street, ning Ciudad Sarigos. Triple D Motor Parts and Services o Dance Barbershop. Your number one local TV. This is Kakampi TV 37. Kakampi Mo.
Nagbaga-baga gihapon ang mga balita sa katikaran karon. Sa balitang langyawng kabaybayunan, 69 ka mga hostages sa mga ISIS ang naluwas dito sa nasod Iraq, pinaagi usab sa tabang sa mga US Army. Suwerteng naluwas ang kidnap sa mga sa grupo sa Islamic State militant sa Northern Iraq. Apan, usa sa ilaha ang namatay o usasab ang namatay sa US Special Operation Force tungod sa usa ka gabi nga misyon aron lamang maluwas ang mga hostages. Tanang mga biktima puros mga Arabo o lakip na niini ang pila ka mga residente o local residents sa Islamic State fighters nga gituhoang mga spy. Sa mga 69 sa mga naluwas, 20 niini ang mga miyembro sa Iraqi Security Forces. Samtang sa United States of America sa White House, nagmando karon ang US President Barack Obama ngadto sa Pakistan nga likayan ang paggamit o kining nuclear tension sa mga bag-ong armas. Gihagit karon ni US President Barack Obama ang gikan sa usa sa mga meeting dito sa White House ang Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif nga likayan ang pagpanguna sa nuclear tension gamit ang mga bag-ong armas. Kinihuman nga nagdiglaab na sab ang tension batok sa magkaribal nga Pakistan ug India nga puros dunay mga nuclear capability. Grabe ang kabalaka karon sa Washington sa padayon nga pagkontrol sa Pakistan sa nuclear weapons didto sa gawas sa India. Sumapa ni Obama dako nga kagubot sa nuclear safety at og strategy stability ang posible nga mahitabo kung padayon sila mogamit og nuclear weapon, ilabi na ang Pakistan o muatake sab ngadto sa nasod India. Nangayo usab og tabang si Obama aron nga mabalik sa peace talk ang Afghanistan og Taliban human nga padayon gihapon ang kagubot sa mga militanteng grupo. Kung kahinumduman nga naghasik og karasan ang Taliban sa Afghanistan tungod kay wala makapauli ang America-US forces didto sa naisgutang dapit. Sa kasamtangan, padayon paghihapon ang 10,000 ka mga US troops sa Afghanistan. Samtang sa atuang balitang sports, Pinoy ring icon Manny Pacquiao muadto og Dubai karong umaabot nga Nobyembre. Nakatakda nga mo bisita si Pinoy boxing superstar Manny Pacquiao sa Nobyembre 5 sa Dubai para nga mo attend sa launching sa iyahang bagong sports store sa usa sa mga sikat nga mall. Kung kahinumduman nga baguhay lamang niadto sa Doha, Qatar sila Amir Khan ug Pacman aron nga muduaw sa AIBA World Boxing Championship. Apan wa mag-abot ang duha tungod kay sayo nga milakaw si Pacquiao sa maong event aron usab nga moaten sa laing Asia Society Gala Dinner sa United Nations sa New York aron nga dawaton ang Game Changer of the Year Award. Apan padayon gihapon ang hungihong kung madayon bagyod ang panagsangka sa duha ka mga boksingero. Samtang sa ato ang balitang showbiz,
Napili karon isip nominado sa Best Actress sa Asia Pacific Screen Award ang actress nga si Charmaine Buencamino. Walay grabe ang tumang kalipay sa nominadong actress nga si Charmaine Buencamino sa 9th Asia Pacific Screen Award nga pagahimoon didto sa nasod Japan. Nailhan ang pag-arte ni Buencamino sa comedy Indian film nga Lorna. Isip sa 60 anyos nga single mother. Makalaban ni Buencamino sa Best Actress category ang mga aktres nga gikan pa sa Japan, Korea ug Iran. Ang pelikulang Lorna mugna kini sa direksyon ni Sigrid Andrea Bernardo. Karong tuiga, si Buencamino lang ang Pinoy nga nominado sa naisgutang award ceremony. Kahinumduman nga niadtong tuig 2012, nasungkit sab ni Nora Honor ang Best Actress Trophy sa Asia Pacific Screen Award sa iyahang pag-arte is sa pelikulang The Womb. Mga kakampi mo katong naglangkob sa tong mga nagpungasing balita karong hapon. Apan ay mughawa kay mobalik pa ko alang sa tuang isyu karon.